Ang kalesa ay kilala bilang pangunahing transportasyon na nagsimula noong panahon ng mga Kastila. Sa kasalukuyan, buhay pa rin ang kalesa at may mangilan-ngilan na matatagpuan sa Intramuros, kung saan maaari kang sumakay para mas maramdaman ang pagiging historic ng lugar. Ngunit hindi rin ito nakaligtas sa mga iba't ibang uri ng batikos. At yan ang naging inspirasyon ng isang designer upang gawin si Rambo, ang kalesa-inspired footwear. Kaya ngayong umaga, alamin natin ang iba pang detalye tungkol kay Rambo dito lang sa Rise and Shine Pilipinas. At cute, no? At kaugnay nga niyan, kilalanin natin ng isang very talented na footwear designer na talaga namang pong napakaganda ng kanyang mga obra kung saan pinagsama-sama po ang creativity, heritage at passion sa kanya pong mga creations. Well, totoo yan, Dayan. Kasi nakikita lang natin ngayon ng kanyang mga gawa. Talagang makikita mo ang fusion ng Filipino talaga. Well, anyway, kasama natin this morning si Ivan Fabia. Good morning and rise and shine. Good morning. Ivan. Maraming salamat sa pag-invite sa akin. Very, very young designer. How young are you? 25. 25, pero tinan mo naman yung mga obra. Ang gaganda, no? Sobra. Bilib ako. Thank you so much. So, paano mo ba naisip na simulan itong ganitong paggawa ng mga kakaibang footwear na pinagsama-sama mo yung culture at ganun rin yung creativity at heritage? Actually, ako, as an industrial designer, nag-start tong journey ko during nung pandemic. Ayun, nagkaroon ng program si Department of Trade and Industry wherein nagkaroon siya ng modernong obra disenyong atin program wherein isa dun sa workshop doon is fashion design na nagturo si Sir Mako Custodio. So after that, nagkaroon sila ng open call for a footwear design competition wherein parang annually nila yung ginagawa wherein you have a chance to represent yung Philippines abroad, internationally sa China. So sabi ko, why not take chance to join the competition to represent yung Philippines ayun, internationally. So I grabbed the chance and passed my entries and fortunately, ayun, we made it in the competition. Ayun. So, doon na nag-start yung footwear journey ko. Oo, nakakatuwa kasi looking at the samples na dinala mo ngayon, ang ganda talaga ha. Pero yun na nga. Kailangan mong isukat. Medyo Ano ba size nito? Size 8. Ay, ako yan! Sa akin, ako yan! Try natin mamaya yung, ano bang tawag dyan sa kalesa? Si Rambo. Si Rambo. Yes. Ayan. Okay, may dala ka nga itong mga samples mo. Ito, Yes. and at the same time, yung nandoon nga sa table dyan. Ano ang inspirasyon mo dito? Although, nasabi mo kanina, kalesa. Yes. Pero like, like ito, for instance, iba-ibang mga materials saan to. ito? Gawa ba? Oo. Sige. So, ito, ang pangalan nito is Hibla Habi. So, ito yung female version niya and yung suot ko, ito yung male version niya. Ayan. Pakita mo yung heel. Doon ako Ayan. na-impress eh. Yan. Parang sculpture ang Yes. dating, no? So actually, tatlong art yung pinapakita ko dito. Una yung art ng paghahabi. Pangalawa yung art ng paglililok. Yan. And pangatlo yung pagbabatok. Ayan. Pero translated natin siya sa broguing technique niya dito sa front ng shoes. Ayun. Parang fusion of modern and traditional. Yes. Ang ganda talaga. So, isa pa sa kwento nito, syempre bawat hobby, bawat material nanggaling to sa iba't ibang lugar sa Pilipinas and iba't ibang technique yung ginamit nila sa paghahabi nito. Ayun. So yun yung kwento ni Hibla Habi. Nakakatuwa. How about that? Yung Ito naman, ito ay si Wana. So si Wana, yes. 'Di ba? Pag sinake mo, Yes, mga tumutunog bells talaga pa. siya. Actually, may reason bakit kailangan may tunog siya. So, it's a mixture ng storya ng kababaihan naman sa Pilipinas. Ayan. So, nag-start ito, kung mapapansin nyo, parang dalawang component siya. Una, yung mga tattoos pa din, and pangalawa, yung mga weaving. So sa kasaysayan ng mga kababaihan sa Pilipinas, kadalasan maiisip natin na yung mga babae naghahabi sila, di ba? Ganon, naghahabi ng either ng ratan o ng mga tela. Pero aside doon, may mga kababaihan din katulad nila sa northern part kala Apuanghod na they earned their tattoo sa pamamagitan ng pakikipaglaban o sa pamumuno nila sa kanilang civilization. So, parang sa pamamagitan nito, gusto ko i-celebrate yung both ends o yung juxtaposition ng pagiging isang babae bilang isang Pilipina. Kaya ito si Juan. Well, yan ang type ko. Women empowerment, Anong size diba? po niya? Size 7. Pero alam mo,
yung habang kinakwento mo, alam mo, in the future, nakikita ko magdadamit ka ng Miss Universe for cultural costume, ano? Kasi nagre-represent talaga ng kultura ng Pilipino. At talagang dapat ma-showcase ito sa international Correct. Yes. Stage, ano? Sino ba yung mga pangarap mong, kumbaga, makapagsuot ng mga sapatos mo? May ganun ka bang aspirations? Sa akin, kung sinong gusto ko makapagsuot, sa akin, gusto ko yung isang Filipino na kaya niyang parang magiging proud siya kung sino siya. Gusto kong maipakita niya sa pamamagitan ng pananamit niya, ng footwear niya, kung sino tayo. Kasi sa pamamagitan ng pag nakita nila suot mo yan, parang mapapatanong kayo, bakit ganyan? Anong kwento behind that? So parang gusto ko siya maging isang start ng conversation. Parang gano'n. Ayun. Grabe ako personally talagang inspired ako dun sa mga ginawa mo and all. Pero as you said kanina, bago tayo mag-actual interview, hindi ka shoe designer talaga. Yes. Because I'm an industrial designer, so I do furniture, jewelry. So basically, lahat ng pwedeng i-design, gusto ko siyang subukan eh. Sa lahat ng paraan na pwede ko ipakita yung pagiging Filipino, yung kultura natin, open ako to everything, to any challenge. Ayan. I remember kasi si Francis Libiran, architect ang alam ko siya eh. Tapos sa damit siya nag-venture. Yes. So parang ganun din yung kwento mo, no? Na you're industrial designer, pero ngayon sapatos naman yung dinidesign mo. Yes, ayun. Pero actually right now, meron akong engagement with DTI. Ang ginagawa naman namin, lighting design. Okay. Ayun, so, any opportunity to design, I would gladly accept and try it. Gano'n. Natutuwa ako sa kanyang personality na parang wala siyang takot to venture into another field or another artwork or whatever. Kasi parang from that, all of a sudden gumagawa ka na ng sapatos. Paano mo nalaman na kaya mong gumawa ng actual na sapatos? Ano ang naging realization mo na kaya ko to? Actually, with that, parang since sa competition siya, so parang ipasa ko lang yung concept na naiisip ko. Tapos after that, pinapartner kami sa mga manufacturer, sa mga taga Marikina mismo, na nagmamanufacture nito mga sapatos na to. Yung iba sa kanila, like for example, parang 4th generation na sila ng mga artisans. Tapos, I got to work personally with yung sa mga gumagawa mismo ng sapatos. So, parang with that collaboration, also with the Philippine Footwear Federation, napaka-open kasi nila sa mga designers, sa mga tulad ko, tinutulungan talaga nila ako kung paano mapapalabas ito. Yun, parang sa galing na ng mga sapatero ng Marikina. Parang walang imposible din. Ayun. Ang ganda ng design, ang galing pa ng gumawa, therefore Yes. ang ganda talaga ng produkto. Gusto ko na siyang bilhin pero hindi daw siya for sale. Hindi mo siya intention na ibenta yung mga gawa mo. Intention ko siya in the future. Ayun, since parang feeling ko ang dami ko pang kailangan matutunan and ayun, plano ko siyang gawin in the future. Ayun. Pero you would also like to venture, kuro, damit. Naisip mo na rin ba yun? Or you would like to focus muna sa footwear? Ako, like yung sinabi ko kanina, anything would go. I'm open with it. Parang ganun. If there's an opportunity, then why not? Ayun. Okay, ano ang maipapayo mo sa mga kabataan ngayon na nanonood sa atin na gustong maging shoe designer and nakita tong mga obra? I'd like to call it obra because actually artwork siya talaga. Ano ang iyong maipapayo sa kanila? Sa akin, siguro yung una ko mapapayo, huwag silang matakot. Kasi parang yung fear lang yung naglilimit sa atin. It's okay to make mistakes kasi tawag dito, wala namang magaling na sa simula pa lang. So, napaka-open ng creative industry, napaka-supportive ng bawat isa. So, ituloy lang nila kung ano yung pangarap nila. Ang mahalaga for me is yung puso mo dun sa ginagawa mo. Kasi pag andun yung puso mo and yung reason mo bakit mo yun ginagawa, parang wala nang imposible, parang lahat kaya nang magawa. Ayun. Passion and intention. Yan ang message ni Ivan. Uy, believe kami sa mga obra mo and from this interview, marami sigurong makakapanood nito at gustong makita pang iyong mga obra sa runway, sa iba't ibang mga exhibits probably at of course sa international stage. And dadalhin na nga kumbaga mo ang pangalan ng Pilipinas sa buong mundo. Yan ang pangarap ko for you. Yeah, ako Kasi din. ang ganda ng mga gawa mo eh. Maraming salamat para doon. So, pwede ko bang ikwento yung kay Rambo? Sure. Sige, ayan. So, etong si Rambo, kung mapapansin nyo, may actual horseshoe siya oo sa nga.
ilalim. Ayan. So gusto kong si Rambo, totoong kabayo siya sa Intramuros. Hinanap ko siya, pero unfortunately, hindi ko na siya makita kasi medyo past na yung article na yun with post. Ito, gawa din to, dahil nga si Rambo is, kinoconsider ko yung kabayo. Gawa siya sa plant-based material, yung leather niya. Dinidevelop siya ng DOST-PTRI ngayon currently. So, walang animal na nasaktan in the production nitong shoes na ito. Ayun. Ang ganda ng mga kwento, no? Sa bawat obra mo. Aesthetically pleasing na siya, pero pag nalaman mo yung kwento, mamahalin mo na yung obra. No? Mas magiging proud ka maging Pilipino. Well, Ivan, thank you so much for sharing Maraming salamat story din sa amin. sa pag-invite. And all the best sa mga future endeavors mo. At sana marami ka ring mga inspire na mga young designers out there. Thank you very much, Ivan. Maraming Thank salamat you. po.